panahon, wala pang nangyari noon. Ang mga tao ay pinapangunahan ng mga hukom. Okay, sabihin na ninyo hukom. Ayan sa English, judges. No, sila ang nangunguna sa mga tao. Then, nangyari yun, yung kwento ngayon, nung nagkaroon ng matinding tagbutong. Oh. Anong tagbutong, ate? Tagbutong, may points. May points. Pag sinabi natin tagbutong, ay wala siya today, wala. Alam niya, anong tagbutong Pero niya? anong tagbutong? Sabi mo nga sa akin, anong tagbutong? Kasi sabi, hindi yung tinatanong ko eh. Kayo kasi, pag sinabing tagbutong, anong ibig sabihin mo? Marami bang pagkain? Tagbutong. Wala? Walang pagkain. Walang Jollibee. Wala McDonald's. Wala. As in wala talaga. Kaya hindi natin siya lang. Ilang points? 20 points. Ayan. Si Spera. 20 points na siya. Ayan, makinig ka. Kasi itutuloy na niyo yung kwento eh. So nagkaroon ng tagbutong. Walang makain doon sa lupain. Meron isang pamilya na dahil sa tagbutong ay nagpasya silang lumipat sa ibang lugar. Okay. Ano na pangalan ng pamilya na yun? Ang pangalan ng tatay? Pakisabi niya, I'm guessing, bigla si Ayen, Ate Ayen, dito ka. Anong pangalan ng pamilya na yun? Ng tatay, yung nanay? Sabihin mo na rin ang pangalan ng anak. Si Elimelech, si Naomi, si Madan, at si Pilion. Okay, yun! Palapagan natin si Ayen. Plus 30 points. Okay, so yun ha. Yung tatay ay si Elimelech, yung nanay ay si Naomi, tapos meron silang dalawang anak na lalaki. Si Malon at saka si Malon and who is the one? Elion. Okay, Elion. Si Kuya Obi. Plus 20. Plus 20. Okay, so napunta sila sa malayong lugar at doon nanirahan. Kaya lang, anong nangyari? Tuloy ba ako? Ito ba? Anong gusto nang nangyari? Anong nangyari sa tatay? Pag-kwento mo. Okay, namatay si Elimelech. Ayan. Then, yung dalawang anak na lalaki ay nag-asawa. Okay. Okay, sino ang napag-asawa? Yung mga dalawang lalaki, anak. Sabi mo pangalan. Okay. Pagpili ng pangalan. Si Rod, saka si? Ha? Okay, no. Si Rod, saka si? Orpa. Ayan, okay. Pagkahangin sila. 20. Tignan 20 sila. Ayan. So, anong pangalan nung napag-asawa ng dalawang anak na lalaki? Si Rod at saka si Orpa. Ayan lang, pagkalipas ng ayan, sinabi natin ito. Ang bilis ko, bigyan natin siya point. Pagkatapos ng pagkalipas ng 10 taon, okay, tuloy mo. Tahimik lang. Okay, ayan. Si Abby, halika dito. Tuloy mo yung kwento. Ikwento mo sa kanila, ano nangyari? After 10 years. Namatay si Madan at si Pilion. Then, ano next nangyari? Umiyak si Naomi. Okay, umiyak si Pilion. Siyempre, namatay. Magsaya, no? Ayan si Abby. So, namatay yung dalawang anak na lalaki. Okay. Then, ang sunod na nangyari ay gusto nang bumalik ni Naomi sa dati nilang pinanggalingan. Doon sa, anong lugar sila galing? Una, anong lugar galing sila Elimelech, Naomi, sa kanyang dalawang anak? Iba naman. Kuya, anong lugar? Halika rito. Saan sila galing? Galing sa dayan?
Galing sa? Saan galing? Ayan, galing sila sa Israel. Galing sa Israel. Ayan, okay. Gusto nang bumalik ni Naomi. Kasi patay na yung kanyang mga anak eh. At yung kanyang manugang na dalawa, hindi naman sila nagkaanak. Walang anak. Namatay yung asawa nila. So sabi ni Naomi, babalik na lang sa Israel. Sabi niya. Then, sinabihan niya si Orpah at saka si Ruth na bumalik na kayo sa inyong mga nanay. Kasi ako babalik na ako sa amin. No? Ang ginawa niya, hinalikan niya sila at nag-iyakan sila. No, sabi nila una, no, hindi kami babalik sa aming mga nanay. Sasama kami sa inyo. Kaya lang inulit ni Naomi, sabi niya, wala na akong pamilya. Bumalik na kayo, wala na akong pamilya. Pagkasama ko kayo, malulungkot lang kayo. Kasi wala na akong may bibigay sa inyo, sabi ni Naomi. Kaya lang, ang nangyari, anong sunod na nangyari? Si Orpah, hinalikan niya si Naomi at bumalik siya sa kanyang nanay. Pero si Ruth, ayan, ito. 100 points. 100 points. Okay, tuloy mo. Anong sinabi ni Ruth kay Naomi? Okay, saan ka apunta? Apunta rin ako. Ano ba? Okay, where you go? I will go. Ano pa? Your people will be my people. Ang iyong mga mamamayan, ang aking mga mamamayan. No. Ang iyong kababayan, ang aking mga kababayan. Okay, yun na. Kababayan ko rin. Meron pang mahalagang words doon. Sabi niya, okay, kamatayan lang makipakiwalay sa atin. Salamat. Magandang point niya yun. Sinabi ni Ruth yun. Kung saan ka mamamatay, doon din ako mamamatay. Sabi niya. Meron pang mahalagang word doon. Sinabi niya, ang iyong ayan, ang iyong Diyos ay aking magiging Diyos. Sabi niya. So, hindi iniwan ni Ruth si Naomi. Sinamahan niya bumalik doon sa Israel. So, ayun na, nakarating na sila sa Israel. No? Nakarating na sila sa Israel. Yung unang bayan ng Israel na nakarating nila ay anong pangalan ng bayan? Ano? Bethlehem. Ako si Bethlehem. Alam ni Manig yun, Bethlehem. Pagdating nila sa Bethlehem, nakita sila ng mga tao. No? Anong sabi ng mga tao sa kanila? Nakita nila eh. Sabi ng isang tao, sabi, ito ba si Naomi? Ito na ba si Naomi? Sabi niya, di ba? Sinabot siya ni Naomi, sabi niya, umalis ako rito ng punong-puno, kaya lang ibinalik ako ng Panginoon ng wala. Bakit? Bakit niya sinabi yun? Kasi kung umalis sila doon sa lupa yun, buo pa yung pamilya niya. Buhay pa asawa niya, buhay pa yung dalawang anak niya. Kaya lang kung bumalik siya, wala na. Siya na lang ang bumalik kasama si Lot na manugang niya kasi patay na ang kanyang asawa at yung kanyang dalawang anak. Kaya nga binanggit, bumalik ako ng Panginoon dito nang walang dala. Ang lungkot, no? Nalungkot pa kayo sa nangyari? No, nakakalungkot. Kaya lang, ang maganda doon, si Ruth ay nanindigan siya na naging tapat siya sa kanyang biyanan na kahit wala ng pamilya ng kanyang biyanan, hindi niya iniwan. Kasi nga, nakilala ni Ruth yung totoong Diyos na kanyang biyanan. Yung Diyos ng lumalang ng langit. At naranasan niya kung gaano kabuti ang Diyos sa kanila sa kabila ng kamatayan ng asawa ni Naomi at kung kanyang anak.
Day 2. Yun yung day 1, ha? Nakabalik na sila sa Israel. Sa Bethlehem. Then day 2, kinakailangan mabuhay sila doon. Kinakailangan magkaroon